Chapter 24. Napangiti ako habang pinagmamasdan si Niva at si Daisy na abala sa ginagawa sa counter. Magluluto si Niva ng ulam namin sa hapunan at nakikisali si Daisy. Hinayaan naman ito ni Niva at tinuruan pang maghimay ng dahon ng sili habang dinidaldal siya. Tinulang manok ang lulutuin ng nobya. Ang sarap nilang pagmasdan na dalawa. Para silang tunay na mag-ina. Maswerte kami ni Daisy na dumating sa buhay naming dalawa si Niva. Ang saya nilang panoorin, para na talaga silang mag-ina. Nilingan ko si Manang Bising na nakatingin din kay Niva at Daisy habang nakangiti. Oho Manang, masayang masaya din ang anak ko. Sabi ko. Yan ang bagay na hindi kayang gawin ni Ma'am Claudia. Kaya hindi na nakakapagtaka na giliw si Daisy kay Niva. Naramdaman niya kay Niva ang kalinga ng isang ina. Lalo akong napangiti sa sinabi ni Manang Bising. At simula nang maging nobya mo si Niva ay lagi na rin kitang nakikitang nakangiti at masaya. Mahal na mahal mo siya, Tumingin ako kay Manang Bising. Sobra ho, Manang. Sana nga ay mas nauna ko pa siyang nakilala kesa kay Claudia. Hindi sana ako nagkamali noon ng desisyon. Nagkamali ka man noon ng desisyon sa pagpapakasal kay Claudia ay tapos na yon. Tinutudukan mo na ang pagkakamaling yun. Pero may maganda ding naidulot ang pagkakamaling yun dahil dumating naman sa buhay mo si Daisy. Siya lang ang bagay na hindi ko pinagsisisihan sa aming dalawa ni Claudia, Manang. Mahal na mahal ko si Daisy. Siya ang buhay ko. Silang dalawa ni Niva. Ngumiti si Manang Bising at tinapik-tapik ako sa balikat. Ang hiling ko lang ngayon ay matapos na ang problema mo kay Ma'am Claudia. Sana ay maaprubahan na ng korte ang annulment nyo para makapagsimula ka ng muli kasama si Niva. Yan din ang hiling ko, Manang. Gusto kong bumuong muli ng bagong pamilya katuwang si Niva. Sa oras na maaprubahan na ang annulment ay pakakasalan ko agad siya. Nakaplano na sa isip ko ang lahat sa amin ni Niva oras na maaprubahan na ang annulment. Magsasama na kaming dalawa sa iisang bubong at pakakasalan ko siya sa kahit saang simbahan na gusto niya. Gagawa kami ng maraming anak kung gusto niya. Daddy, look. Tumingin ako kay Daisy nang tawagin niya ako. May hawak siyang plastic knife at naghihiwa ng carrots. Lumapit naman ako sa kanilang dalawa ni Niva. Marunong na po akong mag-cut ng carrots, Daddy. Proud na tura ni Daisy na ikinatawa ni Niva. Really? Opo. Nituruan po ako ni Mommy Niva. Watch me Daddy and learn. Natawa na rin ako sa sinabi ng anak at pinanood nga siyang 3/6 maghiwa ng carrots. Marunong na nga siyang maghiwa yun nga lang ay hindi pantay-pantay ang sukat. Ang galing ko po Daddy, no? Sabay kaming natawa ni Niva dahil proud na proud siya sa sarili. Yes Princess, you did a great job. Nakangising sabi ko. But how about Daddy? Marunong ba siyang mag-cut ng carrots? Nanunuksong tanong ni Niva. Tumingin ako sa nobya at lalong napangisi. Mukhang gusto rin niya akong i-challenge. Marunong po ba ikaw, Daddy? Bilang sa akin ni Daisy. I will try. Sabi ko na lang. Kahit kailan ay hindi ko pa nasubukang humawak ng kutsilyo para maghiwa ng gulay. Hindi ko pa rin nasubukang magluto dahil meron namang gagawa nun para sa akin. Kaya wala akong alam sa kusina. Okay, dito ka, love. Ikaw ang magbalat nitong patatas. Ani Niva at nilapag sa harapan ko ang 5 pirasong patatas na malalaki at peeler. How to use this? Inusenteng tanong ko habang hawak ang peeler at isang patatas. Tumawa si Daisy. Hindi po pala ikaw marunong, Daddy eh. That's why I'm asking, Princess. Nakangising sabi ko sa anak at hinalikan siya sa buhok. Sige nga, baby, turuan mo yang daddy mo. Puro kiss lang kasi ang alam niyan, eh. Segunda pa ni Niva. Lumingon ako sa kanya at lalong napangisi. Hey, hindi lang kiss ang alam ko. Marami pa akong alam. Sabi ko at pil yung commandant sa kanya. Namula naman ang pisngi niya at pinandilatan ako ng mata. Kung ano man yang iba mo pang alam ay huwag mo nang sabihin dahil baka ma-curious lang si Daisy. Balatan mo na lang yang patatas. Natawa na lang ako at binalingan na ang patatas. Tinuruan nga ako ni Daisy kung paano gamitin ang peeler. Mabuti pa siya at alam niya. Nagmistula tuloy family bonding namin ang pag-prepare ng pagkain para sa hapunan. Pero masaya naman kahit pinagtitripan ako ng 2 babaeng pinaka-importante sa buhay ko. You look happy tonight, love.
Sambit ko kay Marcus. Katatapos lang naming mag-dinner at narito kami sa pool area, nagpapahangin habang sumisimsim ng wine. Ngumiti si Marcus at hinapit ako sa bewang. Yes, I'm happy because of you, sweetie. Humawak ako sa malapad na dibdib niya at ngumiti rin. Ano na naman ang nagawa ko at sumaya ka? Kanina ko pa nga napapansin na palagi siyang nakangiti at nakatawa. Maliwanag ang kanyang mukha at nangangislap ang mga mata. Pinaramdam mo sa akin ang pakiramdam ng masayang pamilya, ako, ikaw at si Daisy. Aniya sabay halik sa noo ko. Masaya din ako na nakikita kitang masaya, love. Lalo kang gumugwapo kapag lagi kang nakangiti at nakatawa. Mahina siyang tumawa. You're my source of happiness, sweetie. Same here, love. Malambing na sambit ko at tumingkayad sabay dampi ng halik sa kanyang labi. Akmang tutugon siya ng halik nang biglang nagring ang cellphone ko. Humiwalay ako sa kanya at nilapitan ang cellphone na nasa coffee table. Nakita kong tumatawag si Ante Val. Agad ko naman yung sinagot. Hello po, Auntie, and Niva anak, nandito ako sa hospital. Natigilan ako nang marinig ang nanginginig na boses ni Ante Val. Ano pong nangyari, Auntie? Pinasok ako ng masasamang loob. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa narinig. Paglabas ng kotse ni Marcus ay agad akong tumakbo papasok sa hospital. Agad kong nakita ang kapitbahay naming si Ate Mel na mukhang siya ang nagdala dito kay Ante Val. Niva, mabuti at dumating ka na. Diyos ko, may dalawang lalaking nakabone ang pumunta sa bahay niyo kanina at nagpaputok ng baril. Agad na balita sa akin ni Ate Mel na bakas pa rin sa mukha ang nervyos. Nasaan si Ante Val, ate? Nasa loob. Inaasikaso pa ng mga doktor. May tama siya sa braso. Nalamig ang buong katawan ko sa sinabi ni Ate Mel kasabay ng pagkabog ng malakas ng aking dibdib. Parang bigla akong nanghina at nilukob ng kaba at takot ang aking dibdib. Mabilis din namang umalis yung namaril. Kaya sinaklolohan na namin si Ante Val at dinala na dito agad sa hospital. Nagsiuwian na ang mga kapitbahay natin at ako na lang ang nagpaiwan para hintayin ka. Salamat, ate. Nauutol na sabi ko at tumingin kay Marcus na nasa tabi ko na. Nakatingin din siya sa akin at bakas ang pag-aalala sa mukha. Patanjin tingin din sa kanya si Ate Mel. Ilang minuto lang ang lumipas ay lumabas na sa emergency room ang doktor na nag-asikaso kay Ante Val at hinarap kami. Daplis lang ng bala ang tumama sa braso ng pasyente. Nilinisan na ang sugat niya at natahi. Nagbigay na rin kami ng anti-tetanus. Pwede nyo na siyang luwit. Magbibigay na lang ako ng antibiotic na iinuman niya ng ilang araw. Nakahinga ako ng maluwag sa sinabi ng doktor. Maraming salamat po, Doc. Nag-excuse ang doktor at muling pumasok sa loob ng emergency room para asikasuhin naman ang bagong pasok na pasyente. Dito ka muna, love. Aasikasuhin ko lang si Ante Val. Halam ko sa nobyo. Sasamahan na kita. Presinta niya. Hinayaan ko na lang si Marcus na sumunod sa akin sa loobing emergency room. Sumunod din si Ate Mel para manggamasta. Ante Val. Niva. Naiiyak na sambit ni Ante Val nang makalapit na ako sa kanya at agad siyang yamakap sa akin. Nanginginig pa ang kanyang katawan. Kamusta na po kayo, Ante Val? Umiling-iling siya. Hindi ako okay, Niva. Takot na takot ako. Lumunok ako at hinaplos-haplos ang likod niya. Awang-awa ako sa kanya at nagagalit ako sa mga gumawa nito sa kanya. May pumasok sa bahay na dalawang lalaki na may baril. Mga nakabone sila. Tinutukan nila ako ng baril at pinaputukan, akala ko mamamatay na ako. Naiiyak na kwento pa ni Ante Val. Pinakalma ko naman siya dahil baka manikip pa ang kanyang dibdib. Ano po ba ang kailangan ng mga lalaking yun? Umiling-iling siya. Hindi ko alam. Wala naman silang sinabi at basta na lang nagpaputok sa loob ng bahay at binaril nga ako. Diyos ko, akala ko mamamatay na talaga ako. Ayoko nang umuwi dun sa bahay, Niva. Natatakot ako na baka bumalik sila. Hinaplos-haplos ko ang likod ni Ante Val. Doon po muna kayo sa tinutuluyan ko, Auntie. Para magkasama tayo. Tumingin siya sa akin. Talaga, ayos lang sayo. Opo. Saka di ko rin naman po kayo hahayaang bumalik muna sa bahay. Baka talagang bumalik ang mga lalaking yun. Salamat Niva, anak.
Sumisinghot na wika ni Anteval. Wala po yun, auntie. Kumalma na po kayo. Pinunasan ko ng panyo ang luha sa pisngi niya. Ang mabuti pa ay magpa-blotter tayo at mag-report sa mga pulis para maimbestigahan ang nangyaring panlolob at pamamaril sa bahay nyo. Suhestyon ni Marcus. Nilingan ko siya. Seryoso ang bukas ng kanyang mukha at bakas pa rin sa mga mata ang pag-aalala. Mabuti pa nga, para mahuli na ang mga gagong yon. Iltukukulong ko silang mga hayop sila. Ani Anteval na kalmado na at galit na ngayon. Sige, mag-report tayo. Paglabas namin ng hospital ay dumiretso na kami sa police station para magpa-blotter at mag-report sa nangyaring panlolob sa bahay ni Anteval. Awang-awa ako kay Anteval dahil naranasan niya ang karahasang ito. Wala po ba kayong nakasamaan ng loob o nakaaway? Tanong ng pulis kay Anteval. Naku, wala naman po, sir. Mabait po ako sa lugar namin. Wala rin naman po akong nakaaway na customer sa salon ko dahil maayos ang serbisyo namin. Wika ni Anteval. Tumango naman ang pulis na nag-interview at bumaling sa akin. Kayo po, ma'am. Wala po ba kayong nakaaway na may matinding galit sa inyo? Sa tanong pa lang na yun ng mga pulis ay isang tao na agad ang pumasok sa isip ko. Tumingin ako kay Marcus na matamon lang din na nakatingin sa akin na parang hinihintay ang sagot ko. Si Tita Claudia ang pumasok sa isip ko lalo pa at nagbanta siya noong huli kaming nagkita sa mansion ni Marcus. Pero hindi naman ako sigurado kahit na ba alam ko naman na kayang-kaya niyang gawin ang bagay na yun. Wala po, sir. Tanging sagot ko sa pulis. Umalis kami ng police station matapos kaming interviewin ng mga pulis. Agad na raw nilang pupuntahan ang bahay ni Anteval para mang-alap ng mga ebidensya. Bakas ang pagkamangha sa mukha ni Anteval pagpasok niya sa condo unit ko. Halos umikot ng 360 degree ang ulo niya sa kakalinga. Bumalik kami sa bahay niya matapos magpunta doon ng mga pulis para mag-imbestiga. Nakakuha ang mga ito ng ilang basyo ng bala at susuriin nila ang mga yon. Kumuha na rin kami ng mga damit ni Anteval at dito na kami dumiretso sa kondo ko. Ayaw niya rin kasi munang matulog doon sa bahay niya dahil natatakot siyang baka bumalik ang mga lalaki. Wala namang kaso sa akin na dito muna siya sa kondo ko. Mas gusto ko ngayon dahil mas safe siya dito. Kaninong unit ito, Niva? Abay napakaganda at napakasosyal. Parang kondo ng artista, sambit ni Anteval. Hindi ako agad nakasagot at tumingin kay Marcus na nilapag sa couch ang duffel bag ni Anteval. Tumikim ako. Kay Marcus po ito, Anteval. Sagot ko. Napatingin naman sa akin si Marcus. Kay Marcus. Tapos dito ka rin tumutuloy. Nagsasama na ba kayong dalawa? Kunot noong tanong ni Anteval na salaitan pang tumingin sa amin ni Marcus. Hindi po kami nagsasama ni Marcus, auntie. Doon po siya umuwi sa bahay nila ng papa niya. Pinatira lang po niya ako dito dahil medyo magulo po doon sa inuupahan kong dorm. Paliwanag ko. Tumaas ang kilay at sulok ng labi ni Marcus. Kinagat ko naman ang loob ng pisngi dahil sa pagsisinungaling. Akala ko nagsasama na kayo Pero sobrang bait mo naman sa pamangkin ko, Marcus. Maraming salamat at pinatuloy mo siya dito sa condo unit mo. Mukhang mas safe nga siya dito kesa sa dorm na inupahan niya. Saka ang ganda-ganda pa at fully air-conditioned itong unit. Wala ho yun, Anteval. Bilang nobyo ho ni Niva ay gusto kong nasa maayos na lugar siya. Mahigpit ho ang security dito kaya safe din ho kayo dito. Nako, hindi ba nakakahiya na dito rin ako tumuloy? Nahihiyang wika ni Anteval. Wala hong problema sa akin na dito kayo tumuloy. Mas safe ho kayo dito kesa sa bahay nyo kaya huwag ho kayong mahiya. Welcome na welcome kayo dito. Napakabait mo, Marcus. Maraming salamat. Napakaswerte ng pamangkin ko na ikaw ang naging nobyo niya. Hindi lang ubod ng gwapo, ubod din ng bait. Natawa na si Marcus sa papuri ni Anteval. Masaya naman ako na nakakangiti na rin si Anteval at nakakapagbiro na siya. Kalmado na siya hindi gaya kanina. Pero siguradong na trauma na rin siya sa nangyari kanina. Thank you love at sinamahan mo ako sa pag-aasikaso kay Anteval. Maliit na bagay lang yun, sweetheart. Lagi mo akong karamay sa lahat ng bagay. Ngumiti ako at yamakap sa bewang niya. Niyakap din niya ako at hinalikan sa buhok.
Thankful din talaga ako na narito siya sa tabi ko sa ganitong sitwasyon. May nasasandalan ako at napagkukunan ng lakas ng loob. Bakit hindi mo nga pala binanggit ang pangalan ni Claudia kanina sa mga pulis? Natigilan ako at tumingin kay Marcus. Kung ganon ay parehas pala kami nang iniisip kanina. Iniisip mo ba na kayang gawin ni Claudia ang ganung bagay? Bumantong hininga siya. I don't know, sweetie. Pero siya lang naman ang taong kilala ko na may matinding galit sa'yo. Hindi tayo sigurado, Marcus. Mahirap magbitiw ng salita. Hintayin na lang natin ang magiging resulta ng investigasyon ng mga pulis at sana ay mahuli na ang mga taong yun. Para mawala na ang takot ni Ante Val. Huwag kang mag-alala. Kung kinakailangan na magbigay ako ng malaking pabuya ay gagawin ko para mapabilis ang paghuli sa mga taong yun. Aniya at hinalikan ako sa noo. Salamat, Marcus. Sumakay na si Marcus sa kotse niya. Kailangan na niyang earn-uwi dahil mag-alas 12 na rin ng hitang gabi. Hindi naman siya pwedeng matulog dito sa kondo dahil narito si Ante Val. Magkikita na lang kami bukas sa opisina. Bumusina si Marcus habang papalabas na sa basement parking ang kotse niya. Kumaway naman ako sa kanya. Nang mawala na siya sa paningin ko ay tumalikod na ako pabalik sa elevator. Ngunit natigilan ako nang tumunog ang cellphone ko na hawak ko. Tiningnan ko yun at nakita ang hindi kilalang numero. Kunot noong sinagot ko yun. Hello, who's this? Tanong ko sa kabilang linya. 6/7 pero tawa ng isang babae ang una kong narinig. Kinilabutan ako sa tawang yun at kahit hindi pa siya nagsasalita ay kilala ko kung sino ang nagmamay-ari ng tawang yun. Sinabi ko naman sa iyo na huwag mo akong susubukan, Niva. Patikim pa lang ang nangyari sa bakla mong tiyuhin. Sa susunod ay paglalamayan mo na siya. Humigpit ang hawak ko sa cellphone kasabay ng paglakas ng kabog ng dibdib ko sa galit. Hindi nga ako nagkamali ng hinala na si Tita Claudia ang nasa likod ng panlolob sa bahay ni Ante Val pati na ang pamamaril. Nag-uumpisa na itong maghasik ng kasamaan at gawing impyernong muli ang buhay ko. Hayop ka, Claudia. Mariing bigkas ko at mariing kinuyam ang kamao. Kung nasa harapan ko lang siya ay pinadugo ko na ang nguso niya o kaya binaril din sa braso gaya ng ginawa ng dalawang lalaking yun kay Ante Val. Talagang hayop ako, Niva. Hayop akong gumanti. Ngayon matitikman mo kung gaano ako kahayop kapag patuloy mo pa akong kinalaban. Tumiimbagang ako. At sa tingin mo matatakot mo ko. Tumawa siya. Sige lang, magtapang-tapangan ka pa. Hindi ka ba natatakot na sabihin ko kay Marcus na ikaw ang nanloob sa bahay ng tiyuhin ko? Pwede niyang gamitin yung ground para mapabilis ang pag-aproba ng annulment yung dalawa. E di sabihin mo, itatanggi ko lang naman yan. Sasabihin kong sinisiraan mo lang ako dahil atat ka nang maaprubahan ang annulment namin ni Marcus para magsama na kayong dalawa. Kayang-kaya kitang baliktaran, sino kaya sa ating dalawa ang kakampihan ng korte lalo na kung wala kang sapat na ebidensya at kabit ka pa. Lalong sumidhi ang ngit-ngit ng galit sa dibdib ko sa sinabi ni Tita Claudia. Muntik ko nang kalimutan na tuso rin pala siya at hindi magpapalsa. Demonyo kang kriminal ka, asek ko, pero tumawa lang na parang demonyo si Tita Claudia sa kabilang linya. I told you, hindi mo ko kaya, Niva. Kaya ngayon palang sumuko ka na. Layuan mo ang asawa ko. Hindi ko gagawin yang gusto mo, Claudia. Nagmamahalan kami ni Marcus kaya ikaw ang sumuko dahil ayaw na niya sayo. Matanda ka na kasi at laspag pa. Nakangising pang asar ko pa sa kanya sa kabilang linya. Malutong na ganting mura ko. Punyeta ka. Matapang ka talaga, ha? Bring it on, Claudia. Hindi ako natatakot sayo. Malapit ka na ring sumubsob sa lusek. Mariing bigkas ko sabay babaeng cellphone at patay. Mariin akong pumikit sa gigil. Mabibigat ang bawat paghinga ko. Mabilis din ang pintig ng puso ko sa galit kay Tita Claudia. Sa mga sinabi ko sa kanya ay parang nagdeklara na rin ako ng gyera. Siguradong may gagawin na naman siya na ikagigipit ko. Hindi siya titigil hanggat hindi ako nawawala sa buhay ni Marcus. Natigilan ako nang biglang pumasok sa isip ko si Nanay Feli. Paano kung siya naman ang balingan ni Tita Claudia? Kinagat ko ang labi. Nilukob ng kaba at takot ang dibdib ko para sa tinuturing na pangalawang ina. Ayoko nang mawalan ng mahal sa buhay. Huwag na huwag siyang magkakamali na kantiin si Nanay Feli. Hindi ako magdadalawang isip na patayin siyang hayop siya.
Hindi ko binanggit kay Marcus ang tungkol kay Tita Claudia. Nag-aalinlangan ako kung sasabihin ko ba sa kanya. Pero sa totoo lang ay gusto ko nang sabihin sa kanya. Ngunit siguradong kokomprontahin niya si Tita Claudia at itatanggi nito ang sumbong ko. Siguradong babaliktarin niya ako at baka kasuhan pa niya ako. Tuso si Tita Claudia, gagawin niya ang lahat para makapanlamang. Pero nasa akin pa rin ang huling alas at dapat ko yung gamitin sa tamang pagkakataon. Bilang paghahanda na rin ay todo ang ensayo ko sa paghawak ng baril. Lagi ko rin itong dala saan man ako magpunta. May lisensya naman ito kaya hindi ito makukumpiska. Nararamdaman kong muli na naman kaming maghaharap ni Tita Claudia. At baka sa muli naming paghaharap ay maging madyugo na. Si Anteval naman ay hindi muna bumalik sa bahay niya hanggat hindi pa nahuhuli ang dalawang lalaking nanloob na mga tauhan ni Tita Claudia. Ang kanyang salon ay sila Marga muna ang namamahala. Video call na lang sila ni Anteval para maghingi ng update. Binalita na rin namin kay Nanay Feli ang nangyari. Sobra siyang nag-alala pero napanatag din ng malaman na tinutulungan kami ni Marcus. Hay sa wakas, nakalabas-labas din. Bulalas ni Anteval ng ama ni obra ko ang kotse palabas ng basement parking. Sabado ngayon kaya naisipan kong ilabas siya dahil alam kong nabuburyong na siya sa loob ng unit. Sa gabi lang kasi kami nagkakasama dahil sa araw ay nasa opisina ako. Safe naman siya sa kondo dahil mahigpit ang security. Ang ganda nitong kotse mo, Niva. Ang sosyal at malamig pa ang aircon. Ang lambot-lambot ng upuan. Halatang mamahalin. Kung hindi mo lang sinabing utang itong kotse mo, iisipin kong binili ito ni Marcus para sa'yo. Kinagat ko ang labi sa sinabi ni Anteval. Hindi siya nagkakamali sa iisipin. Hindi man mapanghusga si Anteval ay nahihiya pa rin akong sabihin sa kanya na bigay nga ni Marcus ang kotseng ito pati na rin ang kondo. Ang laki ng kondo ni Marcus at ang ganda. Pero nakakabagot din pala lalo na kapag ikaw lang mag-isa. 3/9 kung hindi nga lang ako natatakot na bumalik sa bahay ko ay babalik na talaga ako. Sana ay mahuli na ang dalawang gagong yun para makabalik na ako sa bahay ko. Nakonsensya ako sa paghihimutok ni Anteval. Nang dahil sa akin ay naiperhuwisyo siya. Pasensya na po kayo auntie kung lagi kayong mag-isa sa kondo. Kung gusto nyo po ay ikukuha ko kayo ng makakasama. Umiling-iling siya. Nako hindi Niva. Pasensya ka na kung sa tingin mo ay nagrereklamo ako. Hindi lang talaga ako sanay sa ganung tirahan. Siyempre mas gusto ko yung nakasanayan ko na. Yung simpleng bahay lang kahit electric fan lang ang meron. Napangiti ako. Simpleng tao lang talaga si Anteval. Silang dalawa ni Nanay Feli. Kontento na sila kung anuman ang meron sila. Pero nangangako ako na balang araw ay susuklian ko ang mga kabutihan nila sa akin. Sa isang malaking mall kami nakarating ni Anteval. Pinasyal ko siya doon at binilhan ng mga gusto niya. Noong una ay tumatanggi siya at sapat na sa kanya ang tumingin-tingin lang. Hindi naman ako pumayag at pinilit na bilhan siya. Sa huli ay wala na siyang nagawa. Tumunog ang cellphone ko na nasa loob ng shoulder bag. Dinukot ko yun at nakita kong tumatawag si Marcus. Napangiti ako at sinagot ko yun. Hello, love, Mommy Niva. Daddy let's video call Mommy Niva. Tuldok panipik. Wait, princess. I will talk Mommy Niva first. Napangiti ako lalo nang marinig ang boses ni Daisy, nakikipag-unahan pa siya sa ama sa pakikipag-usap sa akin. Tumingin ako kay Anteval na abala pa sa pagpili ng mga damit na gusto niyang bilhin. Ina-assist siya ng sales lady. Can we video call, sweetie? Nangungulit si Daisy. Kinagat ko ang labi. Pwedeng later na lang, love. Kasama ko si Anteval. Nandito kami sa mall. Pinapasiyel ko siya. Ganun ba? Yes, pakausap na lang muna kay Daisy. Ako ang magsasabi. Okay, hello, Mommy Niva. Can we video call? I wanna see you. I miss you na po. Nag-init ang damdamin ko sa kalamangan ni Daisy. Kahit malaki ang galit ko sa kanyang ina, katakataka na wala akong maramdamang uncomfortable sa kanya. Dapat nga ay meron dahil anak siya ng taong pinakamumuhian ko. Pero himalang wala ni Katie Ting at talagang napapamahal na siya akin. I miss you too, baby. But later na lang tayo mag-video call, okay? May ginagawa pa si Mommy Niva, malambing na paliwanag ko. Okay po. Promise po, ha? Video call tayo later. Yes baby.
Anyway, pupunta ako dyan sa inyo tomorrow morning. Magsisimba tayo ni Daddy. Yehey! I'm so excited na po. Mahina akong tumawa nang marinig ang masayang boses ni Daisy. Excited na naman siya sa gala namin bukas. Bigay mo na kay Daddy ang phone, please. Tuldok panipik. Okay po. Daddy, kakausap daw po ikaw ni Mommy Niva. Hello, sweetie, what did you say to Daisy? Mukhang ang saya-saya niya. Heto nga sumasayaw pa. Tumawa ako. Wala, sinabi ko lang na pupunta ako dyan sa inyo bukas ng umaga dahil magsisimba tayo. Oh Halsey, kaya naman pala masiglang-masigla ang bata. Natatawang wika na rin ni Marcus. Siyempre masigla yan dahil gagala na naman siya bukas. Nakangising sabi ko pa. Saglit na natahimik sa kabilang linya ngunit naririnig ko naman ang bawat hinga ni Marcus. I miss you, sweetie. Ani Marcus sa mahina at malambing na boses. Kung makamiss ka naman parang hindi tayo laging magkasama. Kung pwede nga lang na pati Sabado at Linggo ay may pasok. Hindi naman pwede yun, no? Kawawa naman ang mga tao. Walang pahinga. But I miss you. I miss you so bad. Tuldok panipik. Kinagat ko ang labi. Ibang pagkamis ang ibig sabihin ni Marcus. Miss na magsolo kami. Bagaman sa opisina ay araw-araw kaming magkasama ay puro trabaho naman ang ginagawa namin doon. Ngunit paminsan-minsan ay nagnanakaw kami ng sandali para sa isa't isa. Iba pa rin yung magkasama kami ng buong araw at walang aatupagin kundi maglamangan. Kung wala lang si Anteval ay malamang kasama ko siya ngayon sa kondo at buong maghapon kaming naglalambingan. Si Marcus ba yan? Nilingan ko si Anteval na nakalapit na sa akin. May hawak na siyang mga polo na mukhang napili niyang bilhin. Ngumiti ako kay Anteval at tumango, ay sige, usap muna kayo. Dito lang muna ako. Tumalikod na si Anteval at tumungo naman sa mga nakadisplay na sapatos. Kita na lang tayo bukas, love. And maybe, dyan na rin ako matulog. Really? Napangiti ako nang matonohan ang excitement sa boses niya. Para din siyang si Daisy. Mag-ama nga talaga sila. Yes love. Magpapaalam lang ako kay Anteval. Alright, hihintayin ka namin ni Daisy bukas. I love you too. Love, nagpaalam na kami ni Marcus sa isa't isa. Mamaya na lang ulit kami mag-video call sa kwarto ko pag uwi sa kondo. Nilapitan ko na si Anteval para tanungin kung may iba pa siyang gustong gawin. Nagsalubong ang kilay ko habang tinitingnan ang picture na hawak. Manang Feli, bulalas ko. Oh, kilala mo pala siya, madam. Nilingan ko si Francis, ang taong inutusan kong mangalap ng impormasyon tungkol sa pamilya ni Niva Rosal. Kilala ko siya dahil dati namin siyang mayordoma. Pero paano nangyaring kamag-anak niya si Niva Rosal at pamangkin pa? Yan ang di ko alam, madam. Ayon sa napagtanungan ko sa probinsya nila, anak daw ng yumaong kapatid ng matandang yan yung Niva Rosal. Tumiimbagang ako at ngumisi. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon, oh. Pamangkin pa pala ni Manang Feli ang gagang yun. So ano na ang plano mo ngayon, madam? Nilingan ko si Francis. Wala ka nang pakialam dun. Matabang na sabi ko. Ngumisi naman siya. E di wala. Pero yung serbisyo ko huwag mong kakalimutan. Binuksan ko ang bag at dinukot ang sobrang may lamang pera at inabot sa kanya. Kinuha naman niya yun at binuksan ito. Lalong lumapad ang ngisi niya. Salamat, madam. Sige na, umalis ka na. Binuksan ni Francis ang pinto ng kotse at bumaba na. Tawagan mo na lang ulit ako, madam, kung may ipapagawa ka pa. Tumango lang ako sa kanya, isa-isa ko muling tinitigan ang mga pictures ng pamilya ni Niva. Hindi talaga ako mapaniwala na kamag-anak niya si Manang Feli at tiyahin pa. Si Manang Feli na mayordoma ng mansyon ng Dea Gracia. Matagal na siyang nanilbihan sa pamilya ni Papa Martin at siya ang pinagkakatiwalaang tauhan. Close din sila noon ni Ate Alicia dahil parang pangalawang ina na siya nito. Kay Ate Alicia ang loyalty niya kaya naman ay pinaalis ko na siya sa mansyon noon. Parang sobrang coincidence naman na siya pa ang tiyahin ni Niva Rosal. Maliban na lang kung mariing naglapat ang labi ko. May kakaiba akong kutob sa nangyayaring ito. At kadalasan sa kutob ko ay totoo. Malalaman ko yun sa oras na nagkaharap kami ni Manang Feli. 8/9 nilagay ko sa loob ng bag ang mga picture at binuhay ko na ang makina ng kotse sabay sibat. How's your uncle, iha?
Tanong ni Tito Damian sa gitna ng hapunan. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Maayos na po siya ngayon, Tito. Kamusta naman ang investigasyon sa mga nanloob at namaril sa bahay niyo? Bumantong hininga ko at bumagal ang pagmuya ko. Patuloy pa rin po hanggang ngayon ang investigasyon ng mga pulis, Tito. Mukhang nahihirapan ang mga pulis na tukuyin ang mga taong yun. Ani Tito Damian. Oo nga po, Gusto ko na nga pong mahuli ang dalawang lalaking yun para mapanatag na ang loob ng tiyuhin ko. Sabi ko sa pagitan ng pagsubo ng pagkain. Hinawakan naman ni Marcus ang kamay ko at pinisil. Lumingon naman ako sa kanya. Don't worry, sweetie. Lagi kong hinihingian ng update ang pulisya para tutukan talaga nila ang investigasyon sa panlalob at pamamaril sa bahay ni Anteval. Ngumiti ako sa nobyo, thank you, love. Wala ka bang natatandaan na taong may malaking galit sa pamilya nyo? Muli akong bumaling kay Tito Damian. Sumalubong sa akin ang matiim niyang tingin. Wala naman po, Tito. Sabi ko at nag-iwas ng tingin. Hindi ko alam kung bakit parang bigla akong kinabahan sa tingin ni Tito Damian. Parang may laman ang kanyang matiim na tingin sa akin. Mommy Niva, dito na lang po kayo sa mansion tumira ng uncle mo. Mas safe po dito kasi marami kaming bodyguard. Lumingon ako kay Daisy na nasa gitna namin ni Marcus. Ngumiti ako sa kanya at hinaplos ang kanyang buhok. Nakikinig pala siya sa pinag-uusapan namin. Thank you, baby. Pero safe na si uncle ko. I wanna meet him po, Mommy Niva. Soon baby, you will meet him. Sabi ko na lang. I want to meet your uncle too, iha. Isama mo siya dito next time. Natigilan ako at muling bumaling kay Tito Damian. Lumingon din ako kay Marcus na napatingin din sa akin. Tumikim ako. Sige po, Tito. Next time po ay susubukan ko siyang isama. Tumango si Tito Damian at hindi na muling nagsalita pa. Bigla akong nailang sa kinikilos niya ngayon. Para bang may alam siya tungkol sa akin na hindi ko alam. Ilang sandaling namayani ang katahimikan sa hapagkainan. Nagkaroon lang ulit ng ingay nang mag-umpisa ng dumaldal si Daisy, kinukwento niya sa kanyang lolo ang gala namin kanina. Sobrang energetic niya sa pagkukwento kaya naman ay muling nagkaroon ng sigla ang hapagkainan. Nilinggan ko si Daisy na nasa tabi ko at nakayakap sa akin. Napangiti ako nang makitang tulog na siya at bahagya pang nakaawang ang labi. Naglamang siya sa akin kanina na ako ang magpatulog sa kanya habang binabasahan siya ng kwentong pambata. Ang sabi ni Marcus ay mabilis lang siyang makatulog. Pero inabot ako ng 1 oras sa pagpapatulog sa kanya. Ang dami kasi niyang tanong na sinasagot ko naman hanggang sa heto na nga at nakatulog na siya. Good night, Daisy. Mahinang bulong ko at hinalikan sa noo si Daisy na tulog na. Bumukas ang pinto at tahimik na pumasok si Marcus na nakabihis na. Cotton pants na puti at sandong puti ang suot niya. Litaw na litaw ang kanyang maskuladong katawan sa suot na sandong puti. Ang hot niyang tingnan. May ngiti sa labi ni Marcus nang makalapit sa aming dalawa ni Daisy. Tulog na siya. Bulong ko at dahan-dahang inalis ang maliit na braso ni Daisy na nakayakap sa akin. Dahan-dahan din akong bumangon. Yumuko si Marcus at hinalikan niya sa buhok si Daisy. Tinaas din niya ang kumot sa bewang nito. Napangiti naman ako. Ang sarap sa pakiramdam na makita kung gaano kamahal ni Marcus ang anak. Parang nai-imagine ko na kung magkakaanak kaming dalawa in the future ay ganito din siya kalambing sa anak namin. Thank you, sweetie. Anas ni Marcus paglabas namin ng kwarto ni Daisy. Thank you na naman para saan? Natatawang tanong ko. Lagi kasi siyang nagpapasalamat sa akin. Maraming salamat dahil lagi mong pinaparamdam kay Daisy ang kalinga ng isang ina. Ngumiti ako at yamakap sa bewang niya. Sabi ko naman sa'yo parang anak na ang turing ko kay Daisy. Still, I'm thankful. Aniya at hinapit ako sa bewang sabay halik sa noo ko. Sumubsob naman ako sa kanyang malapad na dibdib at naamoy ko ang natural niyang amoy at ang amoy ng sabon na ginamit sa pag-shower niya. Para makabawi, ikaw naman ang patutulugan ko. Nang hihibong bulong niya sa tenga ko. Tumangala ako sa kanya at ngumisi. Alam ko na yan, love. Napangisi na rin siya at bumaba ang kamay niya sa aking puwitan sabay pisil. Tumibok naman ang gitna ko na nananabik na. Alam mo naman pala, Impit akong napatili nang bigla niya akong buhatin.
Tinop-top ko agad ang bibig dahil baka may makarinig. Natawa naman si Marcus at naglakad na patungo sa kwarto niya habang buhat ako.